mga bata. Good morning! Sige, salamat. Ngayong araw na to, tuturuan ko kayo ng isang kwentong pampasko na mapupulutan ninyo ng aral. Ito ay tungkol sa isang batang nagngangalang Jake na gustong maging apprentice ni Santa. Kilala niyo naman si Santa, di ba? Siya yung matabang, nakasombrero ng pula, nakasuot ng mahabang damit na pula, at may balbas na mahaba. Si Santa ay kilala sa pamimigay ng ano. At ang story din ay nagmula sa US. Ito na story na to. Si Jake, siya isang hulila na. Ang ibig sabihin, wala na siyang ina, wala siyang ama, wala siyang kamag-anak, at siya ay nakatira lamang sa isang orphanage o bahay ampunan. Nakita ni Santa na si Jake ay mabait, masunurin, at may paggalang sa kapwa. Nagustuhan agad ni Santa si Jake, kaya kinuha ni Santa si Jake at dinala sa kanyang bahay. Upang maging apprentice ni Santa si Jake, kailangan na siyang dumaan. Kailangan makagawa ni Jake ng isang basket. Kailangan makapunta ni Jake sa isang puno na matatagpuan sa Sea of Ice. Magdala ni Jake ng isang reindeer. May kilala ba kayo isang reindeer? Si Rudolph, hindi kilala. Hindi rin. Okay. Kailangan niya magdala ng isang reindeer, pero dapat ang reindeer hindi dapat lumipad, dapat maglalakad lang. Kaya dinala ni Jake si Rudolph. Sa kanilang pagpunta sa Sea of Ice, maraming beses silang nawala kasi nga hindi nila alam kung saan ang tamang daan papuntang Sea of Ice. Kaya bumalik sila sa bahay ni Santa upang tanungin Santa kung anong daan ba ang kailangan nilang tahakin. Sinabi ni Santa na kailangan nilang dumaan sa daan ng mga bituin. Ang sabi naman ni Jake, hindi niya alam kung saan ang daan ng mga bituin. Bawal nang lumipad, kaya bawal, di ba? Basta bawal lumipad, lalakad lang ang reindeer. Nakasakay doon si Jake. Tapos, nawawala sila ng maraming beses. Napatingala si Jake. Napatingala, meaning, napatingin sa taas, sa langit. Nakita niya ang malaking tumpok ng mga bituin na parang mga daan, kaya sinundan nila ito. Sa pagsunod nila sa daan ng mga bituin, napunta sila sa Sea of Ice, nakita nila ang puno at nakagawa sila ng basket. Pero bago pa doon, dumaan mula sa maraming pagsubok, ngunit hindi sumuko si Jake. Sa pagdaan ng oras, nakagawa na siya ng basket at nakauwi na siya sa bahay ni Santa. Sinuri ni Santa ang dalang basket ni Jake at napagtanto nila na ang paggawa ng basket ay medyo maganda, mahusay na paggawa, kaya ginawang apprentice ni Santa si Jake. Diba dili man siya iana, Jod? Diba, pwede na ipabayaan. Si Jake ngayon, nakatira na siya sa okay bahay naman siya, garid na diba siya? Tinutulungan niya si Santa na garid. gumawa ng gift para ibigay sa mga bata. Paggawa ng mga gift, may nakita siyang isang gift na nakapangalan din sa kanya, Jake. At galing daw umano ito sa mag-asawang nangangalang Edward at Mary. Medyo pamilyar sa kanya pangalang Edward at Mary, hindi rin pinansin. At bilang mga apprentice si Santa, siya ang nagbigay ng gift sa taong nangangalan ding Jake. Pagsunod niya sa address na nakalagay sa card sa gift, nakabalik siya sa kanyang tirahan sa orphanage. At napag-alaman niya na yung gift ay talagang para sa kanya. At yung si Edward at si Mary, ang kanyang tunay na ina. Alam niyo ba, nung nakaraang pagsunod, nakalimutan nila ng si Jake ay makasama, makapagpunta sa kanyang mga magulang. Kaya, binigay ni Santa ang kanyang gift. Ayun na, happy ending. Nakita na niya kanyang mama, kanyang papa, namuhay na sila ng mapayapa. Happy ending na.